Hindi hadlang ang kapansanan para mamuhay ng normal at umasenso. Yan ang kwento ng buhay ni Julieto Ibanez. Kahit na ipinanganak na may diferensya sa paa, hindi ito naging dahilan para hindi siya magsumikap sa buhay. Mukha mang imposible sa iba, pero nakapagmamaneho siya ng truck at tricycle. At marami na ring naipundar dahil sa masigasig na pag-iipon at pagninegosyo. Hindi hadlang ang kapansanan ko para ipaguyod ang pamilya ko. Talagang bibilib at hahanga ka kay Tatay Julieto. Kilalanin pa natin siya rito sa KKB, Kwentong Kabarangay. Ay 173, si Julieto Ibanez na nakatira sa Usnay. Ay ng Tube Ice. Tunay na kabarangay natin ito, si Kuya Julieto. Ayan, ito pong mic niyo po. Ayan po. Ayan, pwede niyo po patayin muna yung makina. Ayan. Okay, kamusta po ang naging buhay natin? Kasi po, napakasipag niyo po. Parang pag tinitignan kayo sa malayo, sa harapan, parang wala kang iniindang kapansanan. Ano po ang ating araw-araw na pamumuhay? Anong ginagawa natin? Paano natin nagagawa yan, Kuya? Ang buhay ko araw-araw. Bukas po yan. Nag-Tube Ice ako umaga, gabi. Kukuha ako ng mamaniha ko ng truck. Opo. Tutuloy lang. Ayan ang hanap buhay ko, Tube Ice lang. Opo. Sa bukasan. Opo, ito pong inyong kapansanan, kailan po ito nangyari? Ito pong inyong kapansanan na isa lang pong inyong paa. Ano po nangyari? Na-aksidente po ba kayo noon? Hanggang pagkabata ko. Mula pagkabata ko. Opo, mula pagkabata. Oo. Opo. Tapos po, ano po ang ginawa nyo para po kayo ay makausad sa araw-araw? Anong ginawa nyo po? Kasi isa po ang inyong paa. Paano po kayo nag-aaral noon? Paano po kayo nagtatrabaho? Kayod, sir. Kayod, kuwan lang. Sa paghanap buhay ko. Sa Tube, sa pamilya ko. Opo. Kapag ano pong paa itong ginagaya, ito pong sinasabi natin, ito pong kanan. Ito. Ayan po. Ngayon, paano nyo po ito, ano pong nilalagay natin para po magamit nyo po ang function lagyan pa po? ko ng basahan na kaya hindi iikot yung sapatos ko. Oh. Pag iikot yung madadapa ako. Pakita natin, close up natin. Ayan o. Tatanggalin ko. Hindi naman po kailangan. Para lang po makita natin. Kasi talaga, pag nakikita natin si Tatay Julieto, wala tayong excuse. Wala tayong excuse, tayong kumpleto mga bahagi ng ating mga katawan. Wala tayong excuse kasi ito si Tatay, bukod sa, ito nga, meron siyang negosyo, nagbibenta siya ng Tube Ice, nakakapagbaneho pa ng truck, at saka nakakapag-basketball ka pa. Diba? Ano po ang ating inspirasyon? Anong ating mga inspirasyon po? Pamilya ko. Pamilya po. Pamilya. Ayan, pamilya. At kailan po kayo nakakilala, Ate Janet, ni Tatay Julieto? Kailan po kayo nakakilala? 1998. Saan po kayo nakakilala? Sa Binondo, Manila. Ano pong mga katangian na nakita nyo sa kanya at nagustuhan nyo po siya? Mabait kasi, wala namang problema kausap. Wala problemang kausap? Oo, kahit saan yung sabihin mo sa kanya na, kailangan mo magtrabaho. Oo. Pero kailangan mo kumain, Opo. maligo bago Opo. mag-start ng trabaho. Nakikinig din naman siya. Ayan. Ito pong negosyo nyo, balita ko po bago po ito, nagbebenta po kayo ng ice cream, kayo po may mga ganong negosyo. Ngunit sa kasamang palad, dahil sa pandemya, hindi na po natuloy. Pero, naituloy nyo po ang pagbebenta ng Tube Ice. Paano po nangyari ito? Hindi ba pwede titigilin ko kasi yung Tube Ice ko. Kasi ayan ang hanap buhay ko araw-araw. Opo. Sa inyo pong kalagayan ngayon, paano nyo po nagagawang ituloy yung negosyo? Paano pong pagbebenta ginagawa nyo po? May mga suki na ako. Opo. May order din mga yelo ko. Opo. Mga bahay-bahay na. Opo.
So dinideliver niyo po. Oo. Paano niyo po dinideliver? Binubuhat ko. Binubuhat niyo po. Opo. Ito pong inyong sidecar, ito po motor niyo, ginagamit niyo rin po. Oo, ginagamit ko. Yung dami yan, hanggang dito yun. Okay, mga kabarangay, pag nakita nyo itong kanyang ginagamit, walang excuse. Kahit may kapansanan, nakakapagbaneho siya ng kanyang motor na may sidecar at dito, kabundok na yelo ang kanyang ang i-deliver nyo po. At 15 sako. 15 sako siya. Oo. 15 sako yan sa isang araw. Magkano naman? Tatlo, $100 na sako yung buong araw. Opo. Binubuhat namin na bawat isa-isa, mga customer ko. Sipag At mayroon din po siyang truck na pang-deliver. Siya rin po ang nagdadrive. Nakita natin kanina, pinakita natin, nagdadrive po kayo. Hanggang ngayon po, nagdadrive po kayo ng truck. Ako, pag gabi, alas 7, susunod ng gabi, pipila ko hanggang alas 11 ng gabi. Pagka umaga, yun na kukuha sa truck. Ito po ba negosyo nyo, sino pong katuwang nyo po? Ay, kasi may katuwang ko ng tao, yung asawa ko. Yun. Katuwang ko pag, minsan wala ako, asawa ko magbubuhat. Siya ay mag-alalay sa akin, tulong ko rin. Ito po ang inyong negosyo. Kamusta po ang mga naipundar? Balita ko po, magaling daw po kayo mag-ipon. Paano po kayo nag-ipon? Asawa ko mag-ipon. Ayan, kwento mo nga, Ate Janet. Kasi noon, nagtrabaho kami pareho sa trucking. Opo. Libre kami bahay, tubig, kuryente, gastos lang namin kain. Ayun, Pagkasahod niya 20,000 monthly, tinatabi ko na yung 19,000. Yung 1,000, hati kami. Yung 500 para sa kanyang pangangailangan niya, kaya ng luto, Opo. ganyan lang naman libangan niya. Opo. Tapos yung kakulangan ng 500 na hawak ko, yung sahod ko na ipupuno sa budget namin sa araw-araw. Galing. Kailangan bawat sahod, maitabi yung 19,000 kasi iniisip ko, hindi naman kami habang buhay na empleyado doon. Tama. So kailangan talaga, magaling talaga mag-ipon, Kailangan po Husay! Napakahusay! Ito po masinop po ang mag-asawa. Talaga kailangan talaga mayroong magka-tandem talaga, Talagang magkatuwang kayo talaga, kung sa mga darating na panahon, nakikita niyo po bang tuloy-tuloy pong negosyo? Hanggang kailan niyo po gagawin itong negosyo niyo? Habang buhay na kaya-kaya ko magbubuhat, pagkabuyod ng pag-aaral ng anak ko. Mga kabarangay, alam nyo bang sa kanilang pagsisipag ay nakapagpundar na rin sila ng 3 hektarya ng lupa na nabili nila sa Mindanao. Ito po ba, ano po yung may nakatanim na po roon? Anong plano nyo po sa lupa? Siya, hindi ko alam. Janet. Yung kahoy na palakata for export yon. Palakata, parang Germelina, no? Oo. Germelina. Parang kahawig pero may pagkakaiba sa kanila. Oo, husay. Kaya nung hindi pa ako nakabiling bahay, inuna ko mag-invest ng lupa tapos kahoy. Ayun. Nung bala ko nang mag-resign, may nakita akong bahay na bibilhin. Hinarvest ko yon, dinagdag ko dun sa ipon ko para mabuo ko yung Ang galing. pambabayad ng bahay. Ang galing. Talagang kailangan talaga. May yung magandang kombinasyon talaga ng samahan, para maging successful, Okay. Kayo po ba, masasabi niyo po bang kayo po ay fulfilled? Masaya po sa buhay? Oo, masaya. Masaya kami. Lahat pamilya ko, mga anak ko. Masaya, motivated, inspired, kaya naman patuloy na nag-motivate ng kabarangay at nagbibigay ng inspirasyon. Hindi po naging hadlang ang kapansanan para sa mga gustong marating at maabot. Hindi po ba? Talaga namang inspiring. Ano po mensahe niyo po sa ating mga kabarangay? Lalo na po yung mga kabarangay natin may mga kapansanan, tapos akala nila wala na magagawa. Huwag silang mawala ng pag-asa. Walang imposible kung magsisikap. Yon, kailangan yon. Tama. Mag-ipon, paunti-unti. Huwag lang ka makakuan sa mga sul-sul, mga tao. Okay lang sa akin. Ganito lang buhay ko, tatanggapin ko. May sarili ka lang ng galaw, may sarili ka lang na diskarte, po? Okay. Huwag makikinig sa kung sino-sino kung anong sinasabi. Tama! Palapanan natin si Nanay Janet at Tatay Julieto. Ayan At sana patuloy po kayong maging successful at huwag kayong mapagod Magpahinga rin po kayo. Ano po mensahe niyo po sa inyong pamilya? Sana mga anak ko makatapos sa pag-aaral. Andito lang papa mo, naghanap buhay. Mga Connect 25. This is Love and New Verbo. For more love, to the pet, and our song updates, just click the
the subscribe button. And follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.